Teaching Teacher 1 for 5 years, no step. Promoted to Teacher 3 in 5 years. Last January 13, 2024. No step pa rin. Hayaan mo lang, savings mo na lang when you retired. Sure, makakakuha ka. Other teachers, Tito for 20 years, received 90K in step increment last December. Yun pong step increment ay binibigay po dapat yan, no? Kapag tayo ay 3 years in service sa isang particular na salary grade, no? Kapag hindi nagbago yung salary grade mo, yung position mo, ay after 3 years dapat mag-step increment ka. Maliban na lang kung nagkaroon ka ng more than 90 days na leave sa loob ng 3 years na yan at magkakaroon ng pagbabago doon sa date of reckoning ng inyong implementation ng step increment. Pero talaga magkakaroon ka dapat ng step increment. Napakahirap naman kung 5 taon ka na, hindi ka pa nag-step 2. No? Hindi rin maganda na sasabihin natin na hayaan na lang yan kasi magiging savings mo. Kasi sa totoo lang, kapag ikaw ay dapat na talagang ng step increment, ay dapat tumaas na yung sahod mo. Maraming nawala sa'yo kapag hindi na-implement yan kaagad. Una, yung remittance mo sa GSIS kulang-kulang. Huwag kang magtaka kung mayroong arrears dyan sa premium remittances mo. Dapat ka na step 2, yun na yung requirement na remittance, tapos step 1 lang yung sahod mo. Talagang kulang yung makakarating sa GSIS na remittance. Pangalawa, kapag kulang yung remittance mo, mayroong arrears, apektado yung PPP. Ano yung PPP? Period with paid premiums. Imbes na 1 buwan yung ire-record ni GSIS na remittance mo sa buwan na ito, kulang-kulang yung record, baka 0.9 na lang, no? O kaya ay 0.95 instead of 1 month. Kasi kulang yung remittance, kasi kulang yung sahod na binigay sa'yo, kasi hindi na correct, hindi na bigay sa'yo yung tamang sahod. Another thing, kapag usapin pa rin ng GSIS, kapag hindi na-implement yung step increment mo, edi mas mababa yung pwede mong mautang under the MPL kasi base yun sa basic salary. Isa pa, kapag kulang yung PPP mo, pag nag-retire ka, yung pension mo na computation ay nakabase sa inyong PPP, period with paid premiums. Kulang-kulang yung remittances mo, apektado yung PPP. Mas mababa ang PPP, kahit pareho po yung average compensation, mas mababa yung magiging pensyon na matatanggap mo. Ngayon, isa pa, kapag nagbigay ng bonus, base po yun sa basic salary mo, hindi nag-implement ng step increment, hindi na bago yung record ng basic pay mo, di mas bababa yung matatanggap mo na mid-year at saka po year-end bonus. No? Marami pa mga bagay na pwedeng epekto kapag hindi nag-effect kaagad itong step increment. Kawawa po yung mga empleyado kung hindi na i-implement po yun, hindi po na babago yung step nila doon sa kanilang basic salary, no? At saka po kung tayo man ay biktima nito, kung tayo ay alam natin na dapat mag step 2 or step 3 ka na tapos hindi po nagbago, ay talagang dapat magtanong-tanong na po tayo. Refer po ninyo yan sa HR ninyo, sa paaralan, kaya doon sa mga naka-assign na administrative officer 2, nang sa ganun ay ma-check po nila. Kasi kapag eligible ka talaga ng step increment, dapat talaga ibigay yan. Huwag mong hayaan na hintayin mo yung pag-retire mo saka i-process yan. Hindi po basta-basta na magkakaroon ka lang ng savings. Napakalaki po ng problema at napakalaki po ng nawala sa'yo kapag ikaw ay hindi rin makialam doon sa sahod mo na hindi na ibigay sa'yo ng tama. Yung mga nagbo-monitor po sa step increment ay for sure meron naman po mga naka-assign dyan sa bawat opisina na siya po nagtitingin doon sa mga effectivity ng step increment at nagpa-process po nito. Baka lang may mga iilan na hindi napapansin kaagad. So mas mabuti na po na tayo kapag nakikita natin na hindi po nag-effect sa atin, magtanong na po tayo nang sa ganun ay ma-actionan ito kaagad.
Huwag hintayin na umabot ka pa ng 5 years sa isang position at hindi pa nag-step increment. Ibig sabihin nun, parang malapit na magdalawang step increments yung mangyayari sa'yo tapos wala pa talaga ni isa. So, hindi po maganda. No? Bagamat sabihin po natin na may mga naka-assign naman dyan, dapat trabaho nila yan, dapat tutukan nila yan. Totoo naman po yun, pero paminsan-minsan kasi sa dami ng mga empleyado, especially kapag malaki yung division office ninyo, pag marami yung mga personnel na tinitingnan, baka doon sa mga records mayroong pagkakamali in the past records, kaya apektado yung current. Kaya minsan kapag tumatanggap tayo ng payslip natin, nakikita natin na dapat sana step 2 na pero step 1 pa rin, report na kaagad nang sa maaksyonan ito ng mas maaga at wala po tayong makikitang mas malaking aberya.